Alright and alright, ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Janrimos. Muli po nagbabalik sa ating live broadcast. At tayo po ay merong bagong topic ngayong linggong ito. And we're very sorry mga kapatid, tayo po ay hindi nakapag-live kahapon. But ngayon pong gabi ay natuloy po ang ating live. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-panood sa live po natin dito every 8 p.m. ng gabi. At meron ho tayong bagong series of lesson, and we will be talking about the 7 significant earthquakes na makikita po sa banal na kasulatan sa Bible mga kapatid. Salamat po sa nagtanong dito po sa topic na ito. So ang ating pag-uusapan ngayong gabi mga kapatid ay patungkol po sa The Big One. Marami po ang nagsasabi na magkakaroon ng isang malakas na lindol. At yun nga pong tinatawag nilang The Big One. Alam niyo po ba na sa Bible ay meron pong tinatawag na The Big One. Ito pong lindol na ito pong earthquake na ito, kapag nangyari po ay hindi na mangyayari ulit. At noon pa man, sa world history ay hindi pa po ito na-record na merong ganito kalakas na lindol. So tingnan po natin ang ating mga Bibles. Meron pong The Big One na sinasabi ng Bible. Kailan po ito mangyayari at ano po ang significant nito sa atin? Okay? So sa pagpapatuloy po natin ngayong gabi, babasahin ko po ang Revelation 16 verse 16 to 21. Yan po ang magiging text natin ngayong gabi. Sabi po ng Revelation 16 verse 16 to 21, and the seventh angel, verse 17 po ito, and the seventh angel poured out his vial unto the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake. Take note, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell, and the great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found, and there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent, and men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. So dito po sa Revelation 16 verse 17 to 21 ay meron pong nabanggit na so great earthquake. So ito nga po yung sinasabi nga na The Big One. So kailan po ito mangyayari mga kapatid? Ayon po sa Revelation chapter 16 verse 16, ay mangyayari po ito pagkatapos na ng tinatawag na or sa kasagsagan ng Battle of Armageddon. And he gathered them together into a place called in Hebrew tongue Armageddon or Armageddon. So ito pong great earthquake na ito ay connected po siya doon sa Battle of Armageddon. So ano po ba yung Battle of Armageddon? Ang Battle of Armageddon mga kapatid, ito po ay mangyayari after the Great Tribulation period. Ito yung kanyang ending. Okay? The coming of Jesus Christ with the saints. Yan po, Battle of Armageddon. Kasi yung last and final war with Satan ay Gog and Magog naman, Revelation chapter 20. So ito po ay Revelation chapter 16. So mauuna po ito. Yan, welcome po Leonora J. Gumban. Kasama po natin ngayong gabi.
Salamat po sa inyong pagdalo. So, the big one. Ano po ba itong the big one? Ito po yung sinasabing pinakamalakas na lindol. Ito po ay hindi pa nangyayari noon. At kapag nangyari po ito, ay hindi na mangyayari pang ulit. Okay, saan po ang ating reference niyan? Revelation chapter 16, verse 16 to 21. Iisa-isahin po natin ang mga talata, mga kapatid, para magkaroon ho tayo ng view kung kailan po ito mangyayari. Sa verse 16 ng Revelation chapter 16, and he gathered them together into a place called in Hebrew tongue Armageddon. So nabanggit po dyan yung Armageddon. In eschatology, meron pong tinatawag na event na Battle of Armageddon. Okay? Ito pong Battle of Armageddon, according to dispensation view of eschatology, ay isang pangyayari na magkakaroon ng world war. Okay? Na ang kalaban po ng buong mundo, one world religion, one world government, ay ang Panginoong Hesus sa Mount of Olives. Okay? At tinawag na Armageddon or Battle of Armageddon. The coming with the saints po yan. Verse 17, ito po ay mangyayari, itong mga talatang binabasa ko po, ay kapag pinur out na nung angel na nagdadala ng 7th vial. The last 7th plague. Okay? Meron pong 7 seal, 7 trumpets, at saka 7 vials. Itong 7 vials, pinakahuli na po ito sa mga plague na mangyayari sa gitna po ng Great Tribulation period. Okay? Sabi dyan, and the 7th angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, it is done. Verse 18, and there were voices and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake. Tingnan po ninyo, tandaan po natin yung verse 18. Such as was not since men were upon the earth, so mighty and so great. Okay, nandyan po yung so mighty and so great. So itong earthquake na ito, hindi lang po ito great earthquake. Bukas po, pag-aaralan natin yung great earthquake. Okay? Before po ito mangyayari, meron pa pong mga great earthquake. Okay? So sabi rito, ito raw ay so great and so mighty earthquake. And the great city was divided in 3 parts, and the cities of nations fell, and great Babylon came in remembrance before God to give her the cup of wine of the fierceness of his wrath. So grabe po ang mangyayari dito sa the big one na ito. Welcome po, Ma'am Los Biminda Jacob from Quezon City. Every island, verse 20, every island fled away, and the mountains were not found. Mawawala ang lahat ng bundok at mawawala lahat ng island. Okay? Anong mangyayari doon sa lahat ng island? Magkakadikit-dikit yung landmass. Babalik ho tayo sa isang malaking kontinente pag nangyari itong the big one na ito. Okay? So, hindi po biro yung the big one na sinasabi po ng mga nag-aaral sa prophecy. And there fell upon men great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. And men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. At mahuhulog po yung mga hail galing sa langit. Magkano yung gaano kabigat yung tinatawag na talent, the weight of a talent. Yung isang talent po, 45 kilograms, 200 pounds, 91 kilograms. O yun, ang bigat-bigat. Kaya ito po ay hindi mo papangarapin.
So tatlong katotohanan mga kapatid, itong earthquake na ito, na the big one, the greatest of all the earthquake. Ito yung pinakamalakas sa lahat ng earthquake na mararanasan ng mundo. Hindi pa ito nangyari noon. Kapag ito po ay nangyari, hindi na mauulit pa. Kasi ito po yung last and final great earthquake. The mightiest of all earthquake. No historical record how mighty this earthquake. When this happened, it will not happen again. Kapag nangyari na po itong great earthquake na ito, hindi na po ito mangyayari ulit. Okay? So, minsan lang ho ito mangyayari. Katulad po sa Great Tribulation, minsan lang ho yan mangyayari. Kapag nangyari na po ang Great Tribulation, hindi na po yan mauulit. Hindi pa po yan nangyari noon. Nagaya ng mga tribulation na na-experience po ng mundo, gaya ng Holocaust, ay hindi pa po nangyayari yung Great Tribulation, ano? So, una po na dapat nating tandaan dito po sa the big one, this is the last and final earthquake. Okay? Bakit ito yung last and final earthquake? Welcome po, Pastor Delsito Mahinay, kasama natin ngayong gabi. Sapagkat ito po ang ending ng Battle of Armageddon. Okay? Last earthquake na po ito. Sabi po ng Bible, basahin ko, kapag nangyari po itong earthquake na ito, hindi na mauulit. Sabi po ng verse 18, and there were voices, I am reading Revelation 16 verse 18, and there were voices and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake. Such was not since men were upon the earth. Hindi pa nangyayari simula nung nakatira ang mga tao sa mundo. So mighty an earthquake and so great. So nandyan po yung tinatawag na kanyang identity na so mighty and so great. So wala ho itong katumbas kung gaano ito kalakas at gaano ito ka-great. Welcome po, Kyle Stephen Guardario from Japan. So this is a very great earthquake. Kaya ito po tinatawag na the big one. Okay? Ang pag-aantay mo dito sa the big one na ito, listen to me very carefully, ay nakabase kung ano ang iyong perspective sa eschatology. Kung ikaw ay mid-trib, you will expect it na mangyayari ngayon. If you are a post-trib, yan, expect mo rin yan na mangyayari bago ang rapture. If you are a pre-trib, you expect that this will happen after the rapture. Okay? So, ako po personally, I believe na ito po'y mangyayari after the rapture of the believers. Bakit? Kasi Battle of Armageddon na po ang nakadikit na verse, Revelation 16:16, dito po sa the big one na ito. Okay? Ano po ang kahalagahan ng verse 16 ng Revelation 16? Na nabanggit po ang Armageddon. Ano ang kahalagahan? Ang kahalagahan po nito, kapag naunawaan mo na merong dalawang coming of Jesus Christ. The private coming, siya lang mag-isa, rapture yon, and the public coming, kasama niya na yung mga anghel at kasama niya na ang mga saints. Battle of Armageddon po yon. Pero yung private, walang nakakaalam. No, not the hour. No one in heaven, no one on earth, no one under the earth. Rapture po yun. So mahalaga yan na alam natin yung mga katotohanan yan. Ito pong great and mighty earthquake na tinatawag na the big one ay mangyayari kasabay nung Battle of Armageddon. According to Revelation 16 verse 16. So mangyayari po ito pagkatapos na ng rapture. Rapture, judgment seat, marriage supper of the Lamb, 7 years tribulation sa baba, Battle of Armageddon. Diyan sa ending po ng 7 years tribulation, diyan mangyayari itong big one. Bakit po? Okay? Kasi ito po ang magiging dahilan na lahat ng bundok ay mawawala.
Okay, basahin ko po verse 19. And the great city was divided into 3 parts. And the cities of the nations fell, and the great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of wine of his fierceness, of his wrath. 20, tingnan po ninyo ang verse 20. And every island fled away. Mawawala na ang mga isla. And there was not found. And the mountain were not found. Mawawala ang lahat ng bundok. Meron lang nag-iisang mountain na matitira. Yan ang Mount of Jerusalem. Kasi po, papasok na yan sa Millennial Kingdom na ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok ay ang bundok ng Jerusalem. Okay, so nakukuha nyo po ba ang mga katotohanan na sinasabi ko po sa inyo ngayong gabi? Nasa verse 20 po ang katotohanan na yan. And there fell upon men great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent, and men blasphemed God because of the plague of hail, for the plague thereof was exceeding great. So una po na dapat natin tandaan, this is the last and final earthquake. Pinakalas po ito. After this, hindi na po magkakaroon ng earthquake kasi hindi na ito mauulit, sabi po ng Bible. One of the event in the Battle of Armageddon, this earthquake. So ang earthquake na ito po ay diyan mangyayari sa event ng Battle of Armageddon. Okay? Kasi ending nga po ito ng tribulation period. This is on the 7th vial. So sa chronological sequence po ng 7 wrath or the 3-7 of the wrath of God. Una po yung 7 seal, 7 trumpets, and then 7 vials. Ito pong great earthquake ay nasa 7th vial. Kaya pinaka-last po ito. Okay? This is one of a kind earthquake according to greatness. Ito po'y one of a kind lang. Hindi na ito mauulit at hindi pa ito nangyayari kung gaano ito kalakas. This will happen only once. So yun ang mga tandaan po natin. Last and final earthquake po ito. Ito po ay isa sa mga mangyayari sa Battle of Armageddon. Ito po ay nag-iisang earthquake. Sa sobrang lakas nito ay wala po itong katulad. At ito po ay mangyayari only once. Ayan, welcome po, Ma'am Ging Pamaylaon. So only once lang po mangyayari ito. Ulitin ko po. This will happen after the 7 years tribulation period na po. So tapos na ang rapture bago po mangyari itong the big one na ito. Okay? Dahil sa Revelation 16:16 ay nandyan po yung Armageddon. Ang Armageddon po ay mangyayari when Jesus will come with the saints, with His holy angels, and His feet will touch or stand in Mount of Olives. Okay, so tapos na po ang rapture kapag nangyari po yung Olive Discourse or Battle of Armageddon. Kaya wag nyo pong katakutan ito. Ang katakutan po natin ngayon is yung signs of the time, the earthquakes in diverse places. Okay? So, susunod-sunod rin po natin yung lesson. Bukas po, yung great earthquake na nasa 7 trumpet na ang pag-aaralan natin. Ito po ay nasa 7th vial. Nang ibig sabihin, pinaka-last and final earthquake po ito. So, pangalawa na dapat nating tandaan dito po sa the big one na ito, the greatest earthquake after the rapture. Okay? Ito po ay greatest earthquake after the rapture. Okay? By the way, meron pong 3 view ng rapture. The pre-trib rapture, the mid-trib rapture, at saka post-trib rapture. Okay? Tayo po ay pre-trib rapture of the believers. But we also studied na sa kalagitnaan ng tribulation period ay may mararapture. The tribulational saints, yung mga pinugutan po, hindi na tayo yon. Sa gitna ng tribulation period, may mapupugutan na hindi magpapatatak ng 666. Sila po ay mararapture. At sa katapusan ng tribulation period, mayroong 2 mararapture, Moses and Elijah.
Okay, so sa mga nakaraang lesson po natin yan. So sa mga katuwid, ang rapture of the believers po ay pre-trib rapture. Ibig sabihin, bago pa magkaroon ng tribulation ay magra-rapture na para sa mga believers sa church age. Pero may mararapture sa kalagitnaan, beheaded witnesses. May mararapture sa katapusan or pagkatapos na ng 7 years tribulation period, Moses and Elijah. So lahat po ng rapture na yan ay biblical mga kapatid kapag inaral nyo po. So itong the big one ay ang greatest earthquake after the rapture. Okay? Magra-rapture muna bago po magkaroon ng the big one. Tingnan po natin ang verse number 17. Okay? Ng Revelation 16. And the seventh angel poured out his vial into the air. And there came a voice out of the temple of heaven from the throne, saying, "It is done." And there were voices, verse 18, and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. So itong the big one ay mangyayari po kapag pinoured out na yung 7 vial. Last and final vial po yan. Okay? From the 7 seal to the 7 trumpets and to the 7 vials. Pinakalast na po ito. Okay? So yun po ang pagkasunod-sunod ng mangyayari. So pagkatapos na po itong ng rapture of the believers, it will happen on the 7th vial. Pangalawa, it will happen on the last of all God's judgment on the Great Tribulation. Mangyayari po itong the big one, pinakalas na ito sa lahat ng plague na ibubuhos ng Diyos sa sanlibutan sa Great Tribulation period. It will happen to flatten the entire landmass of the world. Itong great earthquake na ito po ang katuparan ng hula na every mountain he made low, every valley, yan, lahat po ng bundok ay magiging plain. Lahat po ng valley ay mapupunan. Ay sabi pa nga ng verse na binasa natin, mawawala ang mga isla. Mawawala ang mga bundok. Mag-iisa lang ang Mount of Jerusalem na mag-i-exalt sa lahat ng bundok. Okay? Sana nakuha nyo po yung reality na yan. So, wala na pong pag-asa ang mga preterist sa mga katotohanan na ito. Kasi kung tapos na ito, dapat wala na pong bundok. Okay? Dapat wala ng valley, wala ng island. Kasi sabi po ng Bible, basahin ko ano po. Verse number 19. And the great city was divided into 3 parts. The cities of nation fell, and great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of his fierceness, of his wrath. Verse 20. Take note niyo po. And every island fled away. Wala ng isla. Bakit? Mawawala yung tinatawag na isla-isla. Mawawala na po yung island. And the mountains were not found. Mawawala na lahat ng mga bundok. Bakit? Kasi sa sobrang lakas ng lindol na ito. And there fell upon men great hail out of heaven, every stone about the weight of talent, and men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. Welcome po, Ma'am Cindy Dilera, kasama natin ngayong gabi. So, napakahalaga po nitong the big one na ito. So, mawawala ang island. Babalik ho tayo, kung naalala po ninyo, ang the oldest continent na sinasabi po ng science na Pangea, na lahat ng landmass ay magkakasama-sama, wala pong island. Babalik ho sa pinaka-original na creation sa Genesis na lahat ng land ay magsasama-sama. God divided the land from the water. At tinawag niya yung kalupaan na earth. At dito po magiging flat lahat. Kaya mayroon pong tinatawag na biblical flat earth.
At itong flat earth na ito, kapag nawala na lahat ng bundok, kapag nawala na lahat ng island, magkakaroon po ng flat na kalupaan. Okay? Yung earth po na sinasabi ng Genesis ay landmass. Hindi po yan globe, na gaya ng nasa utak ng mga flat earth na half semisphere yung kanilang pag-iisip. Mali po yan. Yung biblical flat earth po ay mawawala lahat ng bundok. Yung landmass ng entire na kalupaan sa mundo ay magiging flat, kaya flat earth. Okay? So this is the greatest earthquake after the rapture. It will happen on the seventh vial. It will happen on the last of all God's judgment on the great tribulation. It will happen to flatten the entire landmass of the world. Pangatlo po, the big one is the greatest earthquake that the world can experience. Nag-iisang pinakamalakas na earthquake na pwedeng ma-experience ng mundo. Pero wala na ho tayo dyan, na-rapture na tayo, Tayo po ay nasa likod ng Panginoon pagdating niya sa Battle of Armageddon, kasi dyan po yan mangyayari. So ito po ay unmeasurable earthquake. Wala pong nakakaalam kung gaano kalakas ang intensity nito. Bakit? Kasi sa kanyang description na tutunawin niya lahat ng island. O gaano kalakas po yon? Sa kanyang specification na mawawala lahat ng bundok sa sobrang lakas ng kanyang yung tectonic movements niya. Sobrang lakas, mawawala lahat ng bundok. May iwan ang Jerusalem. So unmeasurable po ito. Unstoppable, walang makakapigil. Unimaginable. Hindi mo ito mai-imagine kung ano mangyayari. Lahat ng mga structure na pinakamalakas na sinasabi po ng sanlibutan na mananatili ay mawawala. Matatabunan po yan. Kasi yan ang magiging preparation para po pagdating sa Millennial Kingdom. Kapag inaral nyo po yung Millennial Kingdom, babalik sa pinakaunang pagsasaka, ang pinaka trabaho ng mga tao. Okay? So, yan po ang mga katotohanan patungkol sa the big one. Ito po ay mangyayari after the rapture of the believers in church period. So, ang reference po natin ay Revelation 16, verse 16 to 21. Ito pong the big one is the greatest of all the earthquake, the mightiest of all earthquake. No historical record how mighty this earthquake. When this happened, it will not happen again. Kapag nangyari ho ito, hindi na ito mauulit. Wala po itong record kung gaano kalakas. This is the last and final earthquake. One of the event in the Battle of Armageddon, one of a kind earthquake, according to its greatness, will happen only once. Isang beses lang po mangyayari ito. The greatest earthquake after the rapture, it will happen on the seventh vial. It will happen on the last of all God's judgment on the great tribulation. It will happen to flatten the entire landmass of the world. The greatest earthquake that the world can experience is the big one. Unmeasurable po ito, unstoppable, and unimaginable. Kaya kawawa, mangyayari lang po ito sa great outpouring or the outpouring of the great wrath of God. So hindi po natin ma-experience yan sa loob ng tribulation, hindi po. Doon yan sa pinaka-ending ng Great Tribulation period. Yung so mighty, so great an earthquake. Not since men were on the earth, and if it will happen, it will not happen again. Hindi na po yan mangyayari ulit. So sana po meron po tayong nakuha ngayong gabi. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin namang banal dakilang Diyos. Marami pong salamat sa aming pag-aaral ngayong gabi. Bless po ninyo at pagpalain ng bawat isa, pangunahan sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Marami pong salamat mga kapatid. Magkita-kita po tayo bukas. Ang ating pag-aaralan ay the Great Earthquake.
sa gitna po ng tribulation period. Okay? Sana po ay huwag kayong mag-absent bukas at i-share po natin ang live na ito upang marami po ang ma-inform at matuto rin po ng konti sa ating mga pinag-aaralan. Thank you very much, Ma'am Cindy Dilera, Brother Richie Mapa, Ma'am Ging Pamaylaon, Kyle Stephen Guardario, Ma'am Luz Biminda Jacob, Leonora J. Gumban, thank you very much. Pastor Dilcito Mahinay, thank you po. Ayan, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, like, follow, and share po sa ating mga live para marami po tayong matulungan. Thank you very much. God bless sa ating lahat. And good evening.